Sa loob ng maraming dekada, naging malupit at hindi makatarungan ang pandaigdigang salaysay sa atin. Ibinenta nila sa atin ang ideya na ang tunay na kahusayan sa industriya, ang surgical precision at ang cutting-edge technology ay eksklusibong pag-aari lamang ng Germany, Japan o Estados Unidos. Samantala, ang Pilipinas ay inilalagay sa isip ng mga ignorante bilang isang simpleng murang paggawaan ng assembly, isang lugar kung saan naghihigpit lang ng turnilyo nang walang siyensya at nagtatrabaho ng walang damdamin. Ngunit ang kuwentong mapapakinggan mo ay ang martilyong babagsak sa pader ng mga kasinungalingan na iyan. Ito ang kuwento kung paano bumangga ang pagmamataas sa diskarte ng mga Pilipino. Ito ang salaysay ng 12 lalaking dumating na naniniwalang pupunta sila sa dulo ng mundo, ngunit natuklasan ang puso ng hinaharap. Kung alam mo na ang ating mga kababayan ay hindi uurong kaninuman, mag-subscribe ka na at pindutin mo ang like button. At para marinig tayo ng malakas, magkomento sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas. Tingnan natin kung gaano tayo karami. Ang ating mga bida ay hindi mga may-ari ng bangko o mga sheik ng Maharlika. Sila ay isang bagay na sa mundo ng industriya ay mas pinahahalagahan pa kaysa ginto. Sila ang Legion ng Bakal, isang grupo ng 12 elite specialists na nagmula sa Dubai, Qatar at Saudi Arabia, mga lalaking may palad na kumulubot sa pagtatrabaho sa pinakamapanganib na gas pipelines ng disyerto at sa pinakakomplikadong refineries ng Persian Gulf. Si Farid, ang foreman na may mga peklat ng hinang na nagpapakita ng respeto sa isang tingin pa lang. Si Karim, isang systems engineer na ipinagmamalaking na automatiko niya ang buong mga pantalan at isang eksperto sa hydraulics na hindi nagtitiwala sa anumang makina na hindi ginawa sa Europa. Para sa kanila, nahahati ang mundo sa dalawa, ang mga nagdidisenyo ng kinabukasan at ang mga simpleng sumusunod lamang sa utos. Ang balita ay bumagsak na parang bomba sa kanilang air-conditioned na opisina sa Dubai. Ang kanilang global corporation ay nanalo ng isang kritikal na bidding para pangasiwaan ang pag-install ng isang state-of-the-art petrochemical plant sa isang industrial zone sa Pilipinas. Hindi ito isang imbitasyon, ito ay utos. Kailangan ninyong pumunta sa Pilipinas para iligtas ang proyekto, sabi ng Director of Operations sa kanila. Hindi kayang hawakan ng mga lokal ang teknolohiyang ito. Kailangan nila ng mga yaya. Para kay Farid at sa kaniyang mga tauhan, hindi iyon tunog misyon, kundi tunog parusa. Sa kanilang isip, na pinalakas ng mga sensationalized na dokumentaryo at mga balita tungkol sa krimen, ang Pilipinas ay isang teritoryong walang batas, kung saan ang mga makina ay kinakalawang sa ilalim ng araw at ang mga manggagawa ay walang disiplina. Bakit kami ipinadala sa sementeryo ng scrap metal na iyon? Protesta ni Karim habang hinahampas ang kaniyang locker. Kami ay elite engineers, hindi kindergarten instructors. Ang takot ay nahaluan ng pagkainsulto. Inisip nila ang mga maruruming workshop, mga sinaunang kasangkapan, at ang pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi nakakaintindi sa komplikasyon ng isang gas turbine. Naniniwala sila na pupunta sila sa isang lugar kung saan ang industrial safety ay isang alamat at ang kalidad ay isang aksidente lamang. Pupunta tayo, mariing sabi ni Farid. Ngunit huwag silang umasa na makikipagkaibigan tayo. Pupunta tayo, install natin ang mga sistema, tuturuan natin sila na huwag sirain ang anumang bagay at babalik tayo sa sibilisasyon sa lalong madaling panahon. Sumakay sila sa eroplano. Napuno ang mga maleta ng sarili nilang kasangkapan dahil inakala nila na wala nito sa Pilipinas at ang kanilang puso ay binalutan ng pagmamataas. Hindi nila alam na ang parusa ng pagpunta sa Pilipinas ay ang pagpapala na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Tinawid ng eroplano ang karagatan, dala-dala ang tone-toneladang prejudices. Ang brigada ng 12 Arabo ay lumapag sa isang industrial zone sa gitnang Luzon na nakabantay. Inasahan nilang pagbaba ng eroplano ay sasalubungin sila ng init, alikabok at kaguluhan. Nagbigay ng tumpak na utos si Farid, walang aalis, walang kakausap sa estranghero. Bantayan ang mga kagamitan. Gayunpaman, ang unang lamat sa pader ng kanilang kamangmangan ay lumitaw bago pa sila lumabas ng paliparan. Hindi sila nakakita ng isang lumang terminal
kundi isang infrastruktura ng salamin at asero, moderno at mahusay na nakikipagkumpetensya sa mga mid-sized na paliparan sa Europa. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili na iyon ay isang fasade lamang. Paglabas, hindi sila sinalubong ng isang lumang jeep o isang delikadong sasakyan. Isang executive van ang naghihintay at sa paanan nito, isang lalaking pandak, may morena na kutis, may maayos na bigote at mga kamay na, tulad ng kay Farid, ay nagsasabi ng mga kwento ng matinding trabaho. Siya si Enger, Ricardo Carding, ang lokal na hepe ng planta. Maligayang pagdating sa lupain ng sipag at diskarte, mga ginoo, sabi niya sa isang pakikipagkamay na halos durugin ang daliri ni Karim. Hindi yumuko si Carding sa harap ng mga dayuhan. Tumingin siya sa kanilang mga mata ng may dangal na hindi humihingi ng pahintulot para umiral. Alam naming galing kayo sa malayo at marami kayong dalang siyensya, ngunit dito, alam din namin ang bakal. Tayo na, dahil ang planta ay naghihintay. Ang paglalakbay patungo sa industrial park ay ang pangalawang suntok sa kanilang ego. Tumingin si Farid sa bintana, naghahanap ng mga barong-barong at kaguluhan. Sa halip, nakita niya ang skyline ng isang umuunlad na lungsod, mga corporate skyscrapers, at pagdating sa industrial zone, nakita niya ang malalaking hangar ng mga kumpanya ng sasakyan, aerospace, at teknolohiya, Samsung, Toyota, Texas Instruments. Ang mga logo ng mga pandaigdigang higante ay nagparada sa harap ng kanilang mga mata. Lahat ba ito ay ginagawa dito? Tanong ni Ahmed na hindi makapaniwala. Ngumiti si Carding sa rearview mirror. Dito, hindi lang kami nag-assemble, pare. Dito, nagdidisenyo, nagpapabuti, at nag-export kami. Ang mga ginagamit ninyo sa Dubai ay malamang may mga piyesa na galing sa aming mga furnace. Dumating sila sa planta. Hindi ito ang maruming workshop na kinatatakutan nila. Ito ay isang malinis na engineering monster na may mga safety protocols na kinailangang aminin ni Farid nang walang kagustuhan na perpekto, ngunit ang tunay na hamon ay magsisimula na. Dinala ang 12 Arabo sa pangunahing linya ng assembly kung saan isang kritikal na problema sa mga German compressors ang nagpapatigil sa produksyon. Dito tayo papasok, mayabang na naisip ni Karim. Dumating na ang mga tagapagligtas. Isinuot nila ang kanilang mga helmet at vest, handa na magbigay ng utos at patunayan ang kanilang superiority sa mga Pilipinong tahimik na nanonood. Ang hindi nila alam, ang mga Pilipino na iyon ay hindi naghihintay na iligtas, naghihintay sila na igalang. Ang labanan sa pagitan ng pagmamataas at kakayahan ay nagsisimula pa lang. Ang kapaligiran sa planta ay matindi, puno ng static electricity na lampas pa sa makinarya. Sa isang banda, ang Arab Iron Legion dala ang kanilang mga technical manual sa Ingles at ang kanilang asal ng mga colonial foreman. Sa kabilang banda, ang Filipino crew, mga welder, electrician at mechanic na nagtapos sa mga universidad, sa TESDA at sa Universidad ng Buhay. Mga lalaki at babae na nakakakilala sa kaluluwa ng makina sa tunog pa lang nito. Ang problema ay komplikado. Isang titanium pressure valve na in-import mula sa Hamburg ang hindi nagkasya sa piping system ng may milimetro dahil sa thermal expansion ng klima sa Pilipinas. Sinuri ni Farid ang pinsala at nagpasya, wala itong silbi. Kailangan nating mag-order ng bagong pyesa sa Germany. Itigil ang lahat. Aabutin ito ng 3 linggo bago dumating. Para sa kaniya, batas ang manual. Kung hindi kasya, ititigil ang trabaho. Doon, lumapit si Mang Nonoy, isang Pilipinong welder na may 60 taon, na ang Ingles ay limitado, ngunit ang kaniyang salita ay ang universal na wika ng metal. Boss, sabi niya kay Carding, na hindi pinansin si Farid, hindi natin kailangang huminto ng 3 linggo. Kung aayusin natin ang anggulo at gagamit ng isang alloy na nasa bodega, matatapos ito ngayon. Ako na ang bahala. Nginisian ni Farid. Ang pag-ayos ng titanium sa kamay, kailangan niyan ng precision robot. Imposible. Ngunit si Carding, na nagtitiwala sa kaniyang mga tauhan, ay nagbigay ng pahintulot. Sige Nonoy, ipakita mo sa kanila kung paano tayo gumawa. Ang sumunod ay isang masterclass ng diskarte.
Ang 12 Arabo ay nanood, una ay may pag-aalinlangan at pagkatapos ay nakanganga kung paano gumawa ng high-level technical solution ang Filipino crew. Hindi ayon tsapuza. Iyon ay applied creativity. Gumamit sila ng dry ice para paikliin ang metal, mga kagamitang inayos sa lugar, at isang manual precision na walang robot ang makakakopya. Nakita ni Karim, ang systems engineer, kung paanong ang isang batang Pilipino, si Jolo, ay nagre-program ng PLC controller sa maikling panahon upang umangkop sa pagbabago. Saan mo natutunan yan? Tanong niya. Umaasa na, sasabihin nito na sa Estados Unidos, sa YouTube at sa diskarte, pare, sagot ng binata habang kumindat. Dito, ang hindi matuto ay hindi kakain. Sa pagtatapos ng shift, gumagana na ang planta. Ang sinabi ng mga international expert na aabutin ng 3 linggo, nalutas ng mga Pilipino sa loob ng 6 na oras. Hinaplos ni Farid ang hinang ni Mang Nonoy. Ito ay perpekto, mas malinis pa kaysa sa ginagawa ng kaniyang pinakamahusay na mga tauhan sa Gulf. Namatay ang kaunting pagmamataas noong araw na iyon. Inalis ni Farid ang kaniyang guantes at, sa unang pagkakataon, iniabot ang kaniyang kamay kay Mang Nonoy hindi para magbigay ng utos, kundi para kilalanin ang isang kapantay. Mahusay na kamay, sabi niya sa Ingles. Ngumiti si Mang Nonoy. Dito sa Pilipinas, sinasabi namin, sa masamang panahon, maging masigla at maraming trabaho, boss. Ang technical barrier ay nagiba, ngunit ang cultural barrier ay nananatili hanggang sa 3 araw. Dumating ang oras ng tanghalian at naghanda ang mga Arabo na pumunta sa kanilang nakatalagang lugar, hiwalay, ngunit hinarang sila ni Carding. Huwag kayong kakain ng mag-isa ngayon, Biyernes ngayon, oras na para sa inihaw na liempo sa bakuran. Sinubukan ni Farid na tumanggi dahil sa protocol at diet, ngunit ang amoy ng inihaw na karne at bagong lutong tortilla ay bumali sa kaniyang kagustuhan. Umupo sila sa mahahabang mesa, balikat sa balikat, kasama ang mga manggagawa na minamaliit nila. Sa simula ay tahimik, ngunit ang pagkain sa Pilipinas ay isang kahanga-hangang social lubricant. Si Ahmed, nag-iingat, ay nagtanong kung halal ang karne. Si Carding, nagpakita ng hindi inaasahang malasakit, ay tumango. Sinuri namin ang inyong mga kaugalian, mga kaibigan. Bumili kami ng certified halal na baka at tupa para sa inyo. Dito, iginagalang namin ang pananampalataya ng bawat isa. Ang kilos na yon ay nagtanggal ng depensa sa mga bisita. Sa Estados Unidos o Europa, walang nag-alala tungkol sa kanilang relihiyon. Sasabihin lang sa kanila, mag-adapt kayo. Sa Pilipinas, nag-abala sila na gawin silang parang nasa bahay. Habang ngumungguya ng liempo at umiinom ng soft drinks, nagsimulang umikot ang mga larawan. Isang Pilipinong manggagawa ang nagpakita ng larawan ng kaniyang 3 anak na babae sa kaniyang debut. Kinuha ni Farid ang kaniyang telepono at ipinakita ang kaniyang mga anak sa Dubai. Biglang nawala ang mga pagkakaiba. Napagtanto nila na ang welder mula sa Pilipinas at ang engineer mula sa Riyadh ay nagtatrabaho para sa iisang bagay, ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Nagdoble shift ako para maging doktor ang anak ko, sabi ng isang Pilipino. Tumango si Farid na may buhol sa lalamunan. At naglalakbay ako sa kalahati ng mundo para hindi na kailangang magtiis sa init ang anak ko. Natuklasan nila na ang kulturang Arabo at ang kulturang Pilipino ay magkamag-anak na pinaghiwalay ng karagatan. Parehong tribal, matindi, maingay at labis na family-oriented. Parehong pinahahalagahan ang katapatan at karangalan. Parehong naniniwala sa isang Diyos na nakikita ang lahat. Narinig ni Ahmed ang isang grupo ng Pilipino na nagsasabing sana'y maging totoo at ngumiti. Alam ba ninyo na iyan ay galing sa Inshallah? Paliwanag niya. Nagsimula ang tawanan. Napagtanto nila na hindi sila nasa teritoryo ng kalaban, kundi kasama sila ng malayong mga kamag-anak. Nang gabing iyon, pagbalik sa trabaho, hindi na sila ang mga Arabo at ang mga Pilipino sila na ang lahi. Dumami ang productivity dahil hindi na sila nagtatrabaho dahil sa obligasyon, nagtatrabaho sila dahil sa mutual respect na isinilang sa pagitan ng sili at katapatan. Ngunit ang tunay na pagsubok ng karakter ay hindi nangyayari sa mga araw na maaraw kundi sa bagyo.
Isang linggo bago ang panghuling turnover ng proyekto, isang bagyo ang humampas sa rehiyon ng may tinding biblikal. Ang matitinding ulan ay nagbanta na aagos sa drainage canal sa tabi ng planta, nalulubog sa mga pangunahing generator at sisira sa buwan ng trabaho at milyon-milyong dolyar. Tumunog ang mga sirena alas 2 ng umaga. Si Farid at ang kaniyang team na nakatira sa isang kalapit na hotel ay nakatanggap ng alert. Sabi ng protocol ay evacuate, sabi ni Karim na namutla. Hindi natin ito bansa, hindi natin ito planta. Umalis na tayo. Iyon ang lohikal, ang matino. Ngunit tiningnan ni Farid ang bintana at nakakita ng mga ilaw ng van na papunta sa planta, hindi papalayo. Ang mga manggagawang Pilipino iyon, si Carding, si Mang Nonoy at ang mga batang engineer, pupunta sila upang labanan ng tubig. May isang bagay na nag-alab sa dibdib ni Farid. Isang lumang hiya at isang bagong dangal. Hahayaan ba natin na sila lang ang lumaban para sa trabahong pinirmahan natin gamit ang ating pangalan? Tanong niya sa kaniyang 11 kasamahan. Walang nagsalita. Tahimik silang nagsuot ng kanilang mga bota at raincoat. Nang dumating sila sa planta, abot na sa kanilang ankle ang tubig. Ang mga Pilipino ay gumagawa ng human chain, kadena ng tao, para maglagay ng mga sako ng buhangin at nagpapatakbo ng mga manual water pumps dahil nawalan ng kuryente. Nang makita ang pagdating ng mga Arabo, sumigaw si Carding, "Umalis na kayo, Farid! Magiging masama ito." Si Farid, basa at may putik sa mukha, kumuha ng isang sako ng buhangin at pumila. "Tumahimik ka at ipasa mo ang sako, Carding. Planta ko na rin ito." Sa loob ng 6 na oras na parang impyerno, sa ilalim ng ulan, hangin at hail, ang mga Arabo at Pilipino ay nagtrabaho bilang isang makina. Walang translator, tanging sigaw ng pagsisikap at mga kamay na kumakapit sa isa't isa para hindi mahulog sa putik. Si Ahmed, ang pinakamahinhin sa grupo, ay nadulas at muntik ng tangayin ng agos. 2 Pilipinong manggagawa ang tumalon ng walang pag-aalinlangan, inilagay sa panganib ang kanilang sariling buhay, at iniahon siya sa tuyong lupa. "Huwag kang bibitiw, pare," sigaw nila. Gamit ang salitang sa sandaling iyon ay nangangahulugang kapatid. Pagsikat ng araw, humupa ang bagyo. Ang planta ay tuyo. Sila ay pagod, nababalutan ng putik, nanginginig sa lamig, ngunit nagtagumpay. Tiningnan nila ang isa't isa at hindi na sila nakakita ng mga nasyonalidad, nakakita sila ng mga mandirigma. Bahagi 6, ang hatol ng asero, ang pagbubunyag sa mundo. Ang araw ng opisyal na inauguration ng planta ay sumikat na may napakagandang kulay asul na kalangitan na parabang nais burahin ng kalikasan ang alaala ng apocalyptic na bagyo na nagbanta na lalamunin ang lahat. Ang kaibahan ay marahas. Sa loob ng moderno at air-conditioned na glass auditorium, ang kapaligiran ay sterile, amoy mamahaling cologne at dinomina ng bulong ng mga Italian suit. Dumating ang mga big shot, ang global board mula sa London, ang mga investor mula sa New York, at ang mga consultant mula sa Zurich. Lahat sila ay dumating dala ang kanilang mga spreadsheet, naghihintay ng mga numero, returns, at, higit sa lahat, ang kumpirmasyon ng kanilang mga prejudices na ang proyekto ay naligtas sa kabila ng pagiging nasa Pilipinas, salamat sa pangangasiwa ng Arab Iron Legion. Si Farid, Karim, at Ahed ay nakaupo sa unang hanay, ngunit may isang bagay sa kanila ang hindi tugma. Hindi sila nakasuot ng silk suits na karaniwan nilang ginagamit sa mga gala sa Dubai. Nakasuot sila ng kanilang malilinis na field uniform, ngunit may wear and tear ng labanan. At sa isang kilos na ikinagulat ng mga executive, nakalagay ang kanilang mga safety helmet sa kanilang tuhod. Sa likuran ng bulwagan, na hiwalay ng corporate protocol, ay ang Filipino crew, si Carding, si Mang Nonoy, at ang mga batang engineer, nakasuot ng kanilang damit na panlinggo, hindi komportable sa karangyaan, ngunit mataas ang noo, nakatingin sa harap ng may stoicism ng isang taong alam ang kaniyang halaga kahit walang nagsasabi. Kinuha ng Global CEO ang mikropono. Ang kaniyang talumpati ay ang inaasahan puno ng walang kabuluhang salita tungkol sa synergy, global challenges, at ang kinakailangang gabay na ibinigay ng mga international experts sa mga lokal na manggagawa. Gusto naming pasalamatan si Farid.
at ang kaniyang elite team sa pagsagip sa barkong ito sa magulong karagatan, sabi ng CEO, humihingi ng palakpakan. Kung wala ang kanilang pamumuno, ang planta na ito ay magiging isang kalamidad ngayon. Tumayo si Farid, huminto ang palakpakan, naglakad siya patungo sa podium ng mabigat. Wala siyang dalang notes, wala siyang PowerPoint projection. May dala siya sa kaniyang kamay na isang baluktot na piraso ng metal, isang pira-pirasong valve na inayos ng mga Pilipino gamit ang kamay ilang araw na ang nakalipas. Tumayo siya sa harap ng mikropono at ibinagsak ang piraso ng metal sa podium. Ang tuyo, metaliko at brutal na tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok sa katahimikan ng auditorium. Mga Ginoo, nagsimula si Farid. Ang kanyang boses ay paos ngunit malakas, nag-i-project ng walang panginginig. Ang tunog na narinig ninyo ay ang tunog ng katotohanan. Tinitingnan ninyo ang inyong mga graph sa London at nakikita ninyo ang mga berdeng numero. Nakikita ninyo ang isang gumaganang planta at inaakala ninyo nang may pagmamataas na ikinahihiya ko ngayon na ang tagumpay ay dahil kami, ang 12 Sibilisador, ay dumating para magbigay ng kaayusan sa kaguluhan. Huminto siya, tiningnan ang bulwagan hanggang sa tumama ang kaniyang tingin sa mga mata ng CEO. Nagkakamali kayo at nagkamali ako. Kung nakatayo ang plantang ito ngayon, hindi ito dahil sa aking university degree o sa teknolohiyang inimport namin. Ito ay dahil 72 oras na ang nakalipas habang natutulog ang mundo. Isang grupo ng mga lalaking hindi ninyo pinapayagang umupo sa unang hanay ang bumuo ng isang human wall laban sa tubig upang protektahan ang inyong pera. Nagsimulang lumaki ang bulungan ng pagkailang, ngunit itinaas ni Farid ang kaniyang boses, pinatahimik sila. Dumating ako sa Pilipinas na iniisip na makakakita ako ng murang manggagawa at mababagal na isip. Inisip kong ang trabaho ko ay magturo. Ang kahangalan, ang trabaho ko ay naging matuto. Tumingin kayo sa piraso ng metal na iyan. Sabi ng German Engineering ay imposible itong ayusin sa lugar. Ang American Logic ay nagsabing kailangan nating maghintay ng 3 linggo para sa kapalit. Isang Pilipinong welder, si Mang Nonoy, ang nag-ayos nito sa loob ng 4 na oras nang may precision na paiiyakin ang isang Swiss watchmaker. Hindi siya gumamit ng laser na nagkakahalaga ng $1,000,000. Gumamit siya ng 30 taon ng karanasan, instinct, at isang professional pride na wala na sa first world. Inalis ni Farid ang kaniyang helmet at inilagay ito sa podium kasama ang metal. Nakikita ninyo ang Pilipinas bilang isang cost of opportunity, isang cell sa Excel para bawasan ang gastos. Nakita ko kung ano talaga ito, isang natutulog na higante ng diskarte at tapang. Sa disyerto ng Arabia, alam namin kung paano kilalanin ang lakas at sinasabi ko sa inyo ngayon sa harap ng board na ito. Ang tunay na lakas pang-industriya ng siglong ito ay wala sa total automation, kundi sa human capacity na lutasin ang imposible. At walang sinuman. Pakinggan ninyo ako, walang sinuman sa mundo ang lumulutas sa imposible ng may ganoong dangal tulad ng Pilipinong manggagawa. Kung naniniwala kayong dumating kami para iligtas kayo, kayo ay mga ilusyonado. Sila ang nagligtas sa amin, iniligtas nila kami mula sa pagkabigo at, ang pinakamahalaga, iniligtas nila kami mula sa aming sariling pagmamataas. Humarap siya sa likuran ng bulwagan, hindi pinansin ang board, at itinuro si Carding at ang kaniyang mga tauhan. Mula ngayon, tinatanggihan ko ang anumang performance bonus na hindi pantay na hahatiin sa aking mga kapatid sa plantang ito. At kung gusto ng korporasyon na magpatuloy sa tagumpay, iminumungkahi ko na tigilan na ninyo ang pagpapadala ng mga instructor at simulan ninyo ang pagpapadala ng mga estudyante dahil ang katedra ng industriya at sangkatauhan ay narito sa lupa ng Pilipinas. Nang matapos si Farid, walang magalang na palakpakan mula sa mga mamahaling suit. Mayroong dead silence na sinira ilang segundo pagkatapos ng 11 kasamahan ni Farid na tumayo at nagsimulang pumalakpak ng mariin, tumitingin sa likuran sa mga Pilipino. Ito ay isang sandali ng total hierarchical disruption. Nasabi ang katotohanan. Ang salaysay ng dayuhang tagapagligtas ay sinira ng mismong lalaki na dapat magkatawang tao nito. Ang pamamaalam ay hindi naganap sa lamig ng air conditioning ng paliparan, kundi sa mga pintuan ng planta
sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng lalawigan kung saan nagtatagpo ang aspalto at ang tigang na lupa. Ito ang sandaling kinatatakutan ni Farid, hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil alam niyang ang isang bahagi ng kaniyang kaluluwa ay mananatili roon sa sulok ng Pilipinas. Ang mga armored van na magdadala sa kanila sa kanilang private flight ay naghihintay na may tumatakbong makina, ngunit ang Iron Legion ay hindi nagmamadali. Lumapit si Carding, may dalang isang magaspang na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob ay walang mamahaling relo o electronic gadgets. May 12 bolo na yari sa kamay gamit ang scrap steel ng trabaho na may hawakan na gawa sa kahoy ng nara. Para hindi ninyo malimutan na dito, bakal at pagkatao ang hinuhulma. Mga kaibigan, sabi ni Carding, na nanginginig ang boses. Kinuha ni Farid ang kaniya. Ang bigat ng instrumento ay perpekto balanse, nakamamatay at maganda. Sa aking lupain, sagot ng Arabo, ang regalo ng asero ay nangangahulugang blood-pact. Nangangahulugan na kung kailangan ninyo kami, tatawid kami sa karagatan para maging dito, hindi bilang mga hepe, kundi bilang mga sundalo sa inyong trinchera. Ang panghuling cultural exchange ay may matinding simbolo. Lumapit si Mang Nonoy kay Farid. Alam niyang ang kaniyang kaibigan ay isang debotong Muslim. Nang may walang hanggang respeto, kinuha niya sa kaniyang bulsa ang isang maliit na medalyon ng pilak. Alam kong magkaiba tayo ng panalangin, Boss Farid, ngunit sinabi ng nanay ko na ang inang ng Diyos ay ina ng lahat anuman ang tawag sa kaniya. Dalhin mo ang aking birhen. Iginagalang niya ang mga taong may pananampalataya, anuman ang wika ng kanilang panalangin. Si Farid, na alam ang paggalang ng Islam kay Maria, ay tinanggap ang medalyon hindi bilang isang idolo, kundi bilang ang pinakabanal na kayamanan ng isang kaibigan. Inilagay niya ito sa bulsa ng kaniyang damit, malapit sa kaniyang puso. Sasama ito sa akin sa Mecca, pangako niya, at ipapanalangin ko kayo sa harap ng Kaaba. Ang pag-alis ay tahimik, mapag-isip, ngunit ang tunay na epekto ng Odyssey na ito ay naramdaman ilang linggo pagkatapos sa kabilang panig ng mundo. Pagbalik sa mga glass towers ng Dubai at Doha, ang saloobin ng 12 ay nagbago. Si Farid, na ngayon ay inatasan sa Global Operations, ay nagpatawag ng isang pulong para sa isang bagong mega infrastructure project sa Red Sea. Ipinresinta ng mga European consultant ang kanilang mga plano, na nagmumungkahi na kumuha ng murang manggagawa mula sa Southeast Asia at mga German manager. Hinampas ni Farid ang mesa, pinutol ang presentasyon. Tama na, utos niya. Itapon ninyo sa basura ang mga planong iyan. Ayaw ko ng mga robot na sumusunod sa utos. Gusto ko ng mga mandirigma na lumulutas ng problema. Gusto kong kontakin ninyo ang opisina sa Pilipinas. Gusto ko ng mga Pilipinong engineer na mamuno sa mga field crew. Gusto ko ng mga Pilipinong welder na magsanay sa ating mga kabataan. Tiningnan siya ng mga consultant ng gulat. Mga Pilipino sir, para sa proyektong ganito kalaki? Ngumiti si Farid. Isang ngiti na matalim tulad ng Narabolo na ngayon ay nagpapalamuti sa kaniyang desk. Eksakto. Dahil kung bumaha ang disyerto o nagyelo ang impyerno, sila lang ang makakaalam kung ano ang gagawin habang kayo ay tumatakbo para magtago. Samantala, si Yusuf, ang pinakabata at most media savvy sa grupo, ay tumupad sa kaniyang pangako. Ang video na in-upload niya sa social media ay hindi isang simpleng Instagram story, ito ay isang maikling documentary na inedit ng may simbuyo ng damdamin. Ipinakita ng mga imahe ang pagsasanib ng dalawang mundo, ang call to prayer ng imam na nakapatong sa tunog ng mga makinang Pilipino, ang mga kamay ni Mang Nonoy na naghihinang sa ilalim ng ulan na hinaluan ng mga mukha ng mga Arabong engineer na natututong kumain ng sili. Ang kaniyang boses na isinalin sa 20 wika ay naging isang viral manifesto. Sinabi sa amin na ang mundo ay nahahati sa pagitan ng mayayaman na hilaga at mahihirap na timog. Sinungaling sila. Ang mundo ay nahahati sa pagitan ng mga may kaluluwa at ng mga may pera lang. Pumunta ako sa Pilipinas naghahanap ng isang pabrika at nakakita ako ng isang salamin kung saan nakita ko ang pinakamahusay na maging isang tao. Huwag kayong padadaya sa balita. Ang Pilipinas ay hindi ang likod bahay ng iba. Ito ang moral reserve ng kanluran.
Ito ay isang higanteng nagbalat kayo bilang isang mapagkumbabang kaibigan. At kawawa ang sinumang gigising sa higante at gagawin itong kaaway dahil nasa kaniya ang lakas ng mga bulkan sa kaniyang dugo. Ngunit pinagpala ang tulad namin na may pribilehiyo na tawagin silang mga kapatid. Kung ang kwentong ito ay nagpakilig sa iyong dugo, kung ipinagmamalaki mo ang mga taong bumabangon ng 4:00 ng umaga para paandarin ang bansang ito, ibahagi mo ang video na ito. Ipaalam sa buong mundo na sa Pilipinas, hindi lang tayo gumagawa ng mga bagay na well-made, gumagawa tayo ng kasaysayan. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell, at sumali sa komunidad na ito na alam na ang Pilipinas ay at laging magiging isang higante. Hanggang sa susunod at mabuhay ang Pilipinas!